Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances kung saan nagpaliwanag siya sa mga mangyayari sa impeachment hearings ni BP Sara. Dahil ang sagot ni BP Sara is ad cautelam, hindi siya nagbigay ng ebidensya. Ang Committee on Justice nagpatuloy na. Mayroon ng sufficiency in grounds at ang susunod yan, maghihiring na. Okay, so, I think March 25, I'm not sure, basta ang unang hearing sa impeachment case ni BP Sara sa House pa lang wala pa sa Senado. Trial yon. Dito, hearing. Sabi ni Rob Rances, it will backfire. Ang masisira nito sa battle of narratives or court of public opinion, lalong masisira ang House of Representatives sa gagawing hearing. Bakit? Ito, ipinaliwanag niya. Okay, sandali Okay, why this can backfire in the hearing? The Filipino public is exhausted not just with corruption, but with fake accountability or theatrical hearings. Pati si Congressman Toby Chanco, nagre-reklamo na. Ang mga kasamaan ko sa Kongreso, kala nila kung malilinis sila. Pinapasagot si BP Sara sa kakaunting confidential funds, mali-maleta. To me, sabi niya, naniniwala ko, mayroong totoo doon yung na-deliveran ng maleta. So, di ba? There is hypocrisy. Meron pang isang kongresista, Congressman Edgar Erice. Ganon din ang sabi niya. Makikita ang kaipokrituan ng Kongreso itong gagawin nilang hearing kuno. They can smell tayo publiko, they can smell hearings that are about truth only when the target is the enemy. Rule of law only when it protects the ruling bloc, and due process only when it is convenient. So if the House mini trial becomes visibly a shifting standard circus, a moral lecture replacing evidence, a committee acting like it already decided, that won't discredit Sara. It will discredit the House. Kasi wala silang ebidensya Talagang dismayado sila. Isang dismayado, itong si Congresswoman Luistro at Congressman Rufus Rodriguez. Parehas na abogado yan Ang expectation nila, sasaguting isa-isa ni BP Sara yung mga grounds, yung complaint ba, yung ano daw niya, yung mga kasalanang nagawa. They're expecting an answer one by one. They're expecting na magsasubmit ng mga ebidensya si BP Sara. Wala siyang ebidensya kahit ni isa. Ad cautelam lang. Sumagot lang siya. It's a legal strategy na wala, hindi kami naniniwala sa inyo, double standard kayo, mga ganito lang. Ganun lang. Ad cautelam. Very wise move. Dismayado si Rodriguez. Maraming dismayado. So, problema nila ngayon, paano sila mag-hearing? Ano yung i-present nilang ebidensya sa hearing? Kaya, ay nako, back to you. Kung anong itinanim mo, aanihin mo. Kaya, very exciting itong hearing na gagawin ng House of Representatives. Dahil, tignan natin, example, unexplained wealth. Lumubo daw ang
ang ari-arian ni BP Sara from 18 million, tama ba yon? After 16 years, naging 88 million. Yun ang kini-question nila. 16 years yun eh. Mag-asawa sila, abogado ang kanyang husband. So, paano nila mapatunayan na ang explained wealth kung wala silang dokumento? Sabi nitong Congressman Luistro, we can subpoena bank records of BP Sara. Ayaw niyang mag-submit. Manigas kayo dyan, wala akong isa-submit. Hindi naman nila mapilit yung tao na mag-submit ng bank records niya. So ano ngayon? Paano nila mapapatunayan ang kanyang unexplained wealth? Isa, yung grave threat. Yung sinabi niya noong 2024 ba yun na pag gurgurin nila ako, iligpit nila ako, meron na akong nakausap na magligpit din sa kanila. Yun, grave threat. Nasaan ngayon? Sino yung may papakita ba silang witness na ako yung hinire ni BP Sara na maggurgur sa 3? Wala. Ano pa? Yung confidential funds. Kailangan mo yan. COA documents. Ang COA documents na meron, yun lang notice of disallowance. Hindi man yun findings of guilt. Wala pang paglustay sa pundo kung notice of disallowance lang. Ano i-represent nila? Yung Madriaga testimony. Mabuti, nagsalita itong si Congressman Puno. Hindi ako naniniwala doon. Preso, paniniwalaan mo? At least, mayroong isang house leader na nagsabi na walang kaano-ano yung Madriaga na yan. Ako, I tell you, ito na, mapapahiya talaga sila sa hearing sa March 25 and onwards dahil hindi nila kayang mautakan si BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginawa man ko. Dami kap. Sabay. Ano ko rin mo pala. Gabak. Ano na gansang to sipit sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. So sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Ano limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39 so na kay anak.
na kay anak. Naa. So, sa pila ka swalo. So, aya pagid mo nakaatop sa inyong balay, sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So, mo lang abuhan nila ate, ilang gihimo. So, dako kayong kasalamat. Sige te, salamat po.